Doc Mark, pag-usapan po natin yung chronic stress. Paano po ito nakakaapekto po sa ating utak at ano po yung mga paraan para maiwasan po yung mga long-term damage po Okay, na nadudulot po nito? Thank you po. okay. So, siyempre uso rin 'yan, yung stress 'no? So, napakadaming, Yeah. issues niyan 'pag tayo po ay nai-stress talaga sa buhay 'no. Pero, in terms of tungkol sa utak naman, meron kasi tayong mga stress hormone sa katawan 'no. Siyempre 'pag tayo ay Mhm. stress, kailangan very active tayo, talagang kailangan magawa mo yung dapat mong magawa 'no. So 'yun, siyempre parang toxins din 'yun sa brain 'pag talagang nasobrahan Mhm. 'no. And yun nga, kung tayo ay Mm. siyempre kung stress tayo, kaakibat na yun yung hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng tama, no? So, naiipon ngayon yung stress, yung toxin na yon at gaya ng sabi ko, kung hindi yun nalilinis, then naiipon siya, nagkakaroon tayo ng long-term problems. At yung long-term problems na yan, pag hindi naagapan, nagiging permanente, no? So, talaga may mga talagang brain damage na nangyayari, yung may parte ng utak na pwedeng lumiit, pwedeng mamaga, no? Okay. So, yun yung kailangan maiwasan and stress is one of the biggest parang risk factors for that, na. Gano'n pala 'yan, Miss Mm, Jackie. So, gano'n halaga na mapag-usapan natin sa mga susunod, mm. ang tungkol sa paano natin mapi-prevent na hindi talaga makaapekto 'yan do'n sa ating brain health. Tama. Sa susunod naman 'yun, Doc, ha? Sige po. Kaya mag-promise ka na ngayon pa lang. Makakasama ka ulit namin Sige po, next time. opo, Now, walang problema. Miss Jackie, isunod ko 'to. Yung pong masama sa sobrang screen time, puntahan ko naman 'yun, Miss Jackie, with your permission. May epekto ba ito do'n sa memory, do'n sa focus, o even the mental sharpness ng isang tao? Okay. So naku, napakauso rin 'yan na yung problema sa screen time lalo na sa mga bata, 'no? So ang Yes problema po. kasi sa screen time, number one, kumbaga, nakokontrol mo kasi yung pinapanood mo, eh, 'di ba? Halimbawa, may gusto kang panoorin, ayaw mo na, lipat sa kabila. So nakakaapekto 'yun ng attention. So usually nagkakaroon tayo ng attention problems. Kaya kung napansin mo yung mga bata na mahilig sa screen time, wala silang masyadong attention. So nata-translate 'yun sa eskuwelahan, hindi sila nakaka-focus sa assignment nila, sa mga lesson nila, 'no? So that's one. Number two, yung ano mismo siyempre yung sa mga gadgets natin, yung ilaw 'no, yung meron tayong tinatawag na blue light 'no, na nakaka-affect 'yun nung parang, sleep rhythm din. So nakaka-damage din siya ng ating, pagtulog 'no. So yung mga taong panay cellphone, panay screen time, may problema rin sa tulog kasi nga hindi sila makatulog, very stimulated yung mind nila do'n sa ano, sa pinapanood nila 'no. And then finally, ang isa rin sa pinaka nagiging, issue with screen time, meron tayong tinatawag na digital dementia. Ano ibig sabihin nun? Um, Dahil tayo po ay nakatuon sa screen at do'n natin do'n kumbaga nagre-rely tayo doon sa lahat ng mga ginagawa natin. 'Pag nawala 'yun, parang wala ka ng Magagawa. magagawa kasi hindi mo alam ano ba yung mga ganyang mga bagay-bagay. Usually binabasa mo 'yan, eh. 'Pag Yeah, wala 'yun, wala na. wala na. Ah. Oo, wala ka ng magagawa. So para kang alam mo wala sa learning din 'yun, eh. So hindi ka nakakaano talaga, walang bagong proseso nangyayari sa brain mo, So, Miss 'no? Jackie, narinig ko, digital dementia. Mm. Ayan, okay. Dito sa Neurological Society, parang first time ko narinig ito. Hmm, Mayroon palang mm. digital dementia. Okay. Miss Jackie, sige. Doc, Mhm. tutuloy namin yung Sige po. pagtatanong. We will take advantage of this. Go, Miss Jackie, please. Thank you. Yes. Thank you, Doc Mark, 'no? Ano naman po yung mga lifestyle habits ang pinakanakakasira po sa ating brain health na madalas, Hmm, parang hindi naman alam natin? okey. Thank you po. So, siguro ang pinaka-common diyan na yung parang hindi tayo yung baga hindi natin talaga binibigyan ng pansin, yung pagiging sedentary o yung nakaupo lang palagi, Ah, 'no? Meron tayong yung sinasabi, Ah, "Sitting is the new smoking." Ibig sabihin 'pag, ah, matagal ka nakaupo, wala kang exercise, para ka na rin daw naninigarilyo, yung epekto niya, yun yung nangyayari sa'yo. Kasi 'pag ikaw ay sedentary, wala kang ah, ginagawa, wala kang exercise, siyempre yung metabolismo talagang hindi gumaganda, naapektuhan na rin yung ating brain, 'no? And then yung mga usual na bad habits na,
sa ibang organs, ganun din. Siyempre, yung ating smoking, drinking, no? Yung poor diet, no? Yan naman po yung talagang usual na kailangan ma-avoid. No? Okay. Kung ikaw ay lagi nakaupo, para ka na rin naninigarilyo. Parang ganun. Okay. Oo. Kasi i-connect Nako. ito doon sa sedentary lifestyle na Tama. wala ka ng kilos, hindi ka na nakakapag-exercise. Yun ang Tama. binabanggit ni Doc Miss Jackie. Ayan. Sige, yung mga upo-upo. Tawag dito? Ilang oras siya na nakaupo? So, usually, well, depende kasi sa trabaho mo no? Kung Okay. talagang ba office worker ka, talagang kailangan mong umupo. Pero kailangan may frequent breaks ka. Let's say, after 30 minutes, medyo tayo-tayo, i-stretch ng konting lakad-lakad, no? Para lang syempre magkaroon tayo ng physical movements. And then, kung tayo ay talagang nakaupo palagi, maghanap tayo ng oras talaga sa isang linggo na mag-exercise tayo. No? Para talagang makaano yung physical natin. Okay, that's very good, mga kasambahay, doon sa mga kababayan natin. This time naman, sa aging, ano yung realistic expectation natin? Paano natin mapapanatiling sharp yung utak ng isang tumatanda? Sa katulad ko, ay ko yung senior na po, Doc. Okay. Hindi sige. naman halata. Thank you po. Apo. So, normally, pag tayo po ay tumatanda, syempre yung ating mga organs, kasama na ang brain, may wear and tear. No? Lumiliit siya, nagsishrink siya. So, parang ano yan parang yung spongha, yung sponge na ginagamit sa panglinis. So, habang tumatagal, lumiliit, konti ang nahihigop niya. So, ganoon din yung brain, no? Mas konti yung mga bagong information na pwede mo makuha kasi nga lumiliit yung capacity niya dahil nga may wear and tear, no? Pero kung palagi mo siyang ginagamit at talagang medyo condition siya, no? Usually yon talagang yung mga conversations, mga dialogues with friends and family, no? Yung pakikipagsalimuha, no? Pakikipag-usap sa mga mga kapamilya. Talagang pag gumagana kasi yung brain natin ng gano'n, ibig sabihin kahit na lumiliit siya, functional pa rin siya. And you can avoid yung mga talagang magiging pwedeng problems with aging like memory lapses and other mga conditions, no? That's na pwedeng maka-apekto as we age, no? Miss Jackie, yan ang napakahirap, di ba po, mga kasambahay? Parang mahirap i-control, di ba po? Parang we cannot stop this. Correct, Ano correct. po? Oo. Mahirap. Mm. Okay. Doc, total naman, ikaw sinabi mo na pwede ka naman namin makausap lagi. Interview lagi. Pag-usapan natin. Maraming issue na dapat mabukas dito sa ating mga kababayan. Kapakanan po ninyo ito na matutunan ang mga dapat na tandaan para manatiling maayos yung ating brain health. Ayan. Miss Jackie, habol pa. Pwede pa. Yes po. Doc Mark, no, ano naman po ang maipapayo nyo sa ating mga televiewers at yung mga tagapakinig na pwede nilang magawa po agad na libre rin po para masimula na po ang journey para better health brain po tayong lahat. Okay. Ang yung best at saka libre na pwedeng gawin to make sure na talagang optimal o talagang tama ang brain health natin is kailangan palagi tayo may kausap. Palagi may conversations. Palaging ginagamit yung utak. Meron tayong mga diskusyon, meron tayong mga pinag-uusapan kasi mental stimulation yun no? Okay. Kasi kung ikaw ay walang kausap, TV ka lang, radyo ka lang, no? Syempre hindi mo nagagamit, hindi active yung brain natin. So that's the best and I guess yung pinakalibre, no? Of course, kasabay na doon yung healthy lifestyle, good diet, yung pinag-usapan kanina, exercise, no? And then good sleep. And then kung makita niyo po itong poster na ito, yung meron tayong parang ligtas na utak, no? Ang World Health Organization kasi meron silang safest brains, no? So sa atin, sa Philippine Neurological Association, ito po yung parang sinabi natin ligtas na utak, no? So ayan, laging sapat na tulog, ingatan ng isip at damdamin, masustansyang pagkain, ehersisyo, yung alalay sa kapwa at komunidad, and then down the line, no, meron siya mga ibang mga parang yung acronym ang tawag namin, yung iwas sa mga infection, tamang gamot, no, alamin ang sakit, no. At yun yung pinakagabay natin. And then finally siguro kung tayo po talaga ay meron na ramdaman, no, talaga may mga
problema sa konsentrasyon, memorya, o kung ano man, no, then dapat tayo po ay kumonsulta sa mga neurologists. No? So, ang Philippine Neurological Association, kami po ay yung talagang asosasyon ng mga neurologists sa bansa. At kami po ay handang tumulong sa ating mga kasambahay, sa mga pasyente na nangangailangan ng ganitong mga parang konsultasyon at professional advice, no, at treatment, no, para ang goal natin syempre is optimal brain health.